Okay, so this is the part 4 of our video. So, kaya ang gagawin na natin ngayon is we are going to check the uploaded file kung allowed ba siya sa sinet natin na mga file extensions. So, para magawa natin yun, if, walang tayo ng conditions, array, if in array, okay, and then, di ba kinuha na natin yung file extension kanina? So, nasan yun? Ito yon, di ba? So, kinuha natin yung file extension. If in array, okay, nakuha natin yung file extension. Okay, nakuha natin yung file extension. Kulang ako ng isa. Okay. And then, i-compare natin siya sa allowed types. Okay. So, after that, kapag okay siya, echo muna natin. File extension uploaded file is allowed. Ayan. So, check muna natin. No? Else, echo uploaded files is not allowed. Ayan. Yan muna ilagay natin. So, try muna natin siya. So, punta lang tayo dito sa ating okay. So, choose lang tayo ng file. Let's say, for example, sa pictures, sa camera roll. Let's say, for example, this one, my students. Open lang natin siya and then click register. Ayan. Uploaded file is allowed. However, kung hindi po allowed ang file natin, for example, dito sa downloads, let's say, itong resume ko, naka-PNG, open natin siya, register. Uploaded file is not allowed. So, ibig sabihin, kung ano lang yung ina-allow natin, yun lang yung papayagan niya. So, by the way, hindi pa tayo nagsisave sa database. We are far from that pa. No? So, conditions pa lang tayo. So, alisin muna natin itong echo na to. So, mamaya na natin ilalagay kung ano mangyayari dyan. So allowed naman. So, imbis na ito yung ilagay natin, gawin natin, i-move na natin siya doon sa bago niyang directory. Not if. I'm so sorry. So, ba't ginawa ko bang variable? If, okay, gagawin natin yung move uploaded file. Ayan. So, tanggalin natin yan. Move uploaded file. Kukunin natin yung kanyang file path. Ano ba pinangalan natin dyan? Ito. Lagyan natin ang original. No, wag na. Okay na yan. Kunin natin to. Yung file path na yan. Ito yun Okay. Yung file path na yan, kukunin natin. And then, gagawin natin, lalagay na natin siya sa new file path. Okay. So, next is we are going to have a relative file path. Okay, so natin siya equals sa profile uploads. And then, sasamahan natin siya ng new file name. Ayan. And then, syempre, semicolon. So, after that, we are going to have our insert statement na. No? So, insert statement. Okay, so ito na yung save to database. Save function.
Okay, so save na natin to sa database. So, lalagay lang natin dito is insert into. Okay? So, dito dapat alam nyo po kung ano yung pinangalan natin sa table. Saan ba natin to i-insert? Okay? So, syempre, i-insert natin siya sa loob ng database table, which is a TBL underscore users. Okay? So, ito yun, TBL underscore users. So, para magawa yon, kailangan natin itong backticks. Okay? So, paalala lang po, magkaiba po ang single quote at itong backtick. Okay? So, yung backtick ay makikita po sa tabi ng 1 sa inyong keyboard. Ayan. So, backtick, sa loob niya lalagyan natin ng tbl underscore user. So, if you're not sure kung ano nilagay nyo, kung user lang ba, kung users ba, balik lang po kayo dito sa phpMyAdmin. Ayan, tbl users yung nilagay ko. So, yun din dapat yung mag-reflect dito. So, yung lalagay ko. Okay, so dito, ilalagay natin lahat ng fields na kailangang malagyan. For example, ilalagay natin lahat. Siyempre, kailangan natin si ID. So, saan po galing yan? Si ID. So, siyempre, dito kasi sa ating user, sa ating table, meron tayong ID. Diba? Meron tayong ID. Okay, and then, full underscore name. So, next po natin yon, si full underscore name. Full underscore name. And then, next is suffix, age, email, profile. Okay, so si backticks pa rin, suffix. So, by the way, kailangan kaparehas na kaparehas niya kung ano yung nakalagay dito. So, kung kayo ay naglagay ng space, kayo ay naglagay ng capital letters, kailangan ilagay nyo ng kaparehas na kaparehas ito. Okay? So, kaparehas na kaparehas. Suffix, and then, syempre, yung ating age, and then yung ating email, and then yung ating suffix, age, email. Next is profile. Profile ba ang inilagay ko? I forgot. So, yun. Dapat natatandaan ko siya. Profile. Okay, profile. Profile. Ayan. So, syempre, ito yung mga laman ng database ko. Ito yung mga columns ng database ko. So, next po is yung values. Ano yung mga values naman na ilalagay natin sa loob ng bawat column na to? So, sa bawat column, di ba, gumawa tayo ng mga variables na yan. Iyan naman yung tatawagin natin. So, this time, dito sa values, ang gagamitin natin ay single quotes. So, for the single quotes, kailangan mo lang yung $sign. No. So, syempre, ito yung pagbabasihan. Syempre, ID. So, wala naman tayo nilagay dito na ID. Di ba? But, doon sa ating database, ang ginawa natin, siya ay naka-auto-increment. So, let's leave it blank. So, next is the full name. Ayan, full name. So, kailangan natin full name. So, $sign lang tayo and then, gagamitin natin yung variable na to. So, copy lang natin yan. And then, paste natin siya. Ayan. So, next is yung ating variable ulit. So, sa loob lang din niya ng single quote. So, after the full name is the suffix. So, suffix ba ang nilagay natin dyan? Ayan. Copy lang natin yung suffix. Ayan. And then, next is single quote ulit, age. So, ganunin ko na lang. And then, next is email. And then, next is, dito, ang ilalagay na natin dito is the relative file path. So, kukunin na natin yung relative file path and then dito na natin siya ilalagay. Ayan, and then semicolon. So, after that, condition ulit. If, diba? Condition ulit. Gagamitin natin yung mysqli underscore query. Kung gagana po yung ating query, gagamitin natin si con. Saan po galing si con? So, si con ay galing dito sa connection.php. Ito po yan. Okay, si con. Kung, if
Si MySQLi query ay gagana with con and also our save function. So, lagay lang natin dito yung save underscore function. Kung gagana po yan, ang gagawin po natin is we are going to put or we are going to echo a simple script na mag-alert po sa atin. Okay, magkakaroon lang tayo ng simple pop-up which says record has been added. Okay, so syempre, kailangan natin siyang lagyan ng script. Or lagyan muna natin siya ng window.location.href. Okay, so equals lang natin siya sa lalagay lang natin siya sa registration.php. Yeah. And then, close na natin yung script. Else, kunin natin to. Copy lang natin yan, yung line 39. And then, lagay natin dito sa line 41. Tapos, lagay lang natin dito, alter lang natin tong record has been added ng failed to save records. Okay, so gagawin lang natin is itry muna natin kung gumagana. So kung hindi, let's think of other ways para magawa to. So lagay ko lang dito, let's say my name. Okay, suffix wala, age 24. And then email, let's say mia@gmail.com. Profile picture will be, for example, screenshots. Ito, let's say IMG1. Open ko lang siya. And then, if I click register, ayun, record has been added. So, mali pala yung spelling, kaya not found. Okay, so, punta ko dito sa database ko. Let's see kung na-add ba. Ayun. So, na-add siya successfully. So, this is the profile picture na in-upload natin. So, successful naman siya. So, ayusin lang natin ng konti yung registration. Ayan, kulang lang ng T. Ayan, registration.php. So, dito lang din naman yan diretso. So, isa pa add tayo. Let's say, for example, QWERTY. And then, let's say, siya ay junior, 21, QWERTY at gmail.com, for example. And then, ang file niya, let's say, itong screenshot na to. And then, let's register. Record has been added. Okay lang natin. Tingnan natin kung pag binarowse natin ay okay. Ayan, si QWERTY Junior, QWERTY@gmail.com, profile uploads. So, successful nakakapag-add tayo. So, other than that, let's see kung ito kaya ay napupunta dito sa profile uploads. So, by the way, hindi ako gumawa ng folder na to. Hindi ko to manually ginawa. Hindi ako nag-add ng bagong folder. Hindi ako nagganyan, di ba? So, kusa siyang napunta dyan because of our code, which is this one. Ayan, nag-create siya ng bagong directory, which is this one. So, tingnan natin kung dito na-upload siya. Ayan. So, na-upload yung dalawang profile picture na ginawa po natin kanina. So, ayun. So, after that, ayan. So, lagyan lang natin to ng ganito din. So, copy lang natin to sa line 45. Ayan. Paste din natin to. I'm sorry. So, dito. Ayan. So, ito,
Ang nakalagay dito is file type is not allowed. Ayan. Okay, so itong other button is clicked, hindi pa muna natin siya lalagyan. So ito, saan ba ito nakalagay? Ayan, if hindi ma-move, else, lagyan natin to ng o kaya wag na, okay na yan. Okay, so I think that is it for our part 4 para makapag-add tayo ng data sa loob ng database natin. So, ito na yung data sa loob ng database. Huwag po pala kayong magtataka bakit ito ay file path lang. No? So, file path lang siya kasi hindi naman natin need na mag-upload ng literal picture. Kaya nga natin siya inilagay dito sa folder natin dito sa loob ng htdocs. Minove natin siya. So, by the way, hindi natanggal to ha. Ito ay still nasa screenshots. Ayan. Ayan, ito pa din siya. And then also, nandoon din siya sa loob ng profile uploads natin. Ito pa din siya. Pero iba na yung kanyang pangalan kasi binigyan nga natin siya ng panibagong pangalan. So, that is it for our fourth part. So, we are going to have another part para naman ma-view natin. Okay, gagawa po tayo ng view list, no? Para hindi na tayo pupunta doon sa mismong database natin. So, yung database natin, dadali na natin yung itsura niya. Or, gagawa na tayo ng table, sarili nating table sa loob ng website. Tapos, doon natin ilalagay yung mga data na nasa loob ng ating database table. Okay? So, stay tuned for the next part. Thank you very much.